a soldier, a Gentile centurion having this pipila ka mga components siyang kinabuhi. Una, doon na siya'y mapainubsanon nga kasing-kasing. Na siya'y humility. O ang humility, giskutan ni Hari Solomon sa Proverbs chapter 27, verse 2, ningon diya, let someone else praise you and not your own mouth, an outsider and not your own lips. Di ba, murag salikwaot kay paminahon nga ang sa katao mag-promote sa kalingon nga ako humble kay kong tao. Murag dili angayan paminahon. Kay ang muhatag ana description dili kita laing tao. Ug mo ni atong nakita sa maong hinubay nga kining maong centurion sa diha nga nadunggan niya nga si Ginoong Hesus nagkapangampo mga masakiton, nagsugo siya. Okay? Gingon din sa verse 3, when the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Ang mga centurion ni sugo og usa siya ka sundalo. Nya ang centurion usa siya ka leader og 100 ka sundalo mo nagtawag og centurion, meaning century. So hundreds. Nya nisugo siya pila ka elders pagyud sa Israel. Elders of the Jews nga muhangyo kang Ginoong Hesus. Kay dili niya makaya nga muhangyo. Kay gibati niya nga dili sa takos mga muduol mga yog pabor. Ngadto kang Ginoong Hesus. Nisugo pa siya og lain nga mga tao para muhangyo kang Ginoong Hesus. So muna ang iyang klase sa pagkatao. Dili siya tao nga nagpahimulo siyang authority kay sa normal nga tao karon kun na kay authority ngayon ana murag gabyos init bisag unsa ang gusto niyang buhaton, kaya niyang buhaton kay nagpas-an siya authority. Pero siya usa ka centurion, usa ka sundalo, usa ka opisyal, pero grabe iyang kaikog pod nga moduol kang Ginoong Hesus. Muna na malihog siya og opisyal pa tawag ng elders, no? Ang ilang elders sa una nagagunit ni siya katungdanan diya sa politics, diya sa asa sila nga syudad diya atong tungura. Okay, now ikaduha nga naa aning maong sundalo, wa na siya mangita og uban pang butang, ang iya lang pulong ragyod sa Ginoo. Mo na nga ningon si Ginoong Hesus nga wa ko'y nakita nga sama aning tawhana dinhi sa Israel. Grabe ang faith ani nga tawo kay enough na gyud sa iya nga musturya ang Ginoo para niya. Say subo nga palandungon sa mga daghan nga mga magtotoo sa Ginoo nga mangita pagpruiba nga kana tinuod biblical ba gyud na imong istorya, brad. Okay? Nya ang nag-share ana nadunggan ra pud niya pagingon ang tao say nga asa man ang mabasa ba imong istorya ang katong siya madiskurahe di lang pud mo share nga naman wa mo sa katultulog asa pagitaon sa Bible usahay ang mga magtutuo ngani usahay ang pagbati nga mangitag proof. Okay, pero kining mao usa ka centurion nga unbeliever Gentiles makadumog lang siya sa istorya ni Ginoong Hesus na siya. Gabi ang pagtuo, basta musturya lang yun siya nga, say the word, sa ingon diya sa kwan, verse 8, I am myself am a man under authority with soldiers under me. Kung musugo ko sa usa, iyang buhaton. Kung unsa akong isugo sa uban, matag usang akong suguon, di sila mutuman sa akong istorya kay nako sa authority. Muna nga ikaw, meaning sa iyang kagalingon ba, sa akong panimalay tanan maminaw nako musulod sa akong sugot sa akong sugo pero nay usa ka bisita nako nga di maminaw sa kuha balatian. So ang balatian nga niatake sa iyang helper di niya kayang suguon papawa. Pag nituo siya nga si Ginoong Hesus, mo istorya si Ginoong Hesus musugo matuman. So muna ang pagtuo sa katong maong centurion nga sundalo nga naa si authority pero iyang authority limited. Pero iyang nahibaluan nga si Ginoong Hesus na ay full authority dinhi sa universe nga bisan unsa iyang iistorya mutuman. So mingon siya nga pulong lang nimo ako gikinahanglan o ang akong gihangyo
mabatunan o kasulbaran o katubagan. Okay. So, ang maong centurion, ang iyang gi-require, pulong lang sa Ginoo. Pulong lang sa Ginoo. Ikatulo nga iyang characteristic, he is under authority. Okay. Atong gibasa nga nasa authority siyang kagalingon pero wa niya gi-abuse ang authority. Nagsugo siya, namalihog siya og mga tao nga mo-approach ngadto kang Ginoong Hesus. Although ang tao nga nangalagad midawat na sa Ginoo, gireveal na sa tuwa nga dito sa templo nabuak na katong tabil nga ang tao pwede nang makaduol sa Ginoo direkta kung ang tao nakigrelasyon sa Ginoo. Pero alang ang mga tao nga mga hintil, wa ni sila right nga gihatag sa Ginoo sa ilaa, not unless ilang dawaton si Kristo ilang manuluwas. Gidawat ni sa centurion, pero kay nangayo man siya pabor sa Ginoo. Nguna nga nangita sa paagi mapaduol siya, ni-approach siya og tao, nasay gustong mediator ba? In other words, sama sa mga tao nga gihiluna sa Ginoo sa kabuluhaton, nga usahay ang yanong mga yanong nga Kristohanon, usahay dili siya garespeto sa mga tao nga nasa authority nga gibutang sa Ginoo. Yanon nilang atuon unya, yanon nilang sugo-sugo lang pod ana ba. Pero kani nga tao na malihog siya og opisyal para makaduol kang Ginoong Hesus, makapangay siya pabor. So yung anak ning tawhana ka humble sa iyang kaugalingon. Okay. Ikaduha nga tao, seeds, kining nasa pressure. Okay. Atong mabasa din sa Kapitulo 7 sa Lucas, magsugod sa versikulo 18. Kinsa nga tao ni? Si John the Baptist, sabi niya, John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? When the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who is to come, or should we expect someone else? At that very time, Jesus cured many who had diseases, sickness and evil spirits, and give sight to many who were blind. So he replied to the messengers, go back and report to John that you have seen and heard the blind receive sight, the lame walk, those who are leprosy are cleansed, and deaf hear, their dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on my account of me. Mga minamahal kong mga ka-borders, si John the Baptist, grabe ang iyang knowledge sa Ginoo. Kay samtang giburos pa siya sa iyang inahan si Elizabeth, kabaw na siya nga si Jesus Christ gina-conceive na pod. Sadyang si Elizabeth, si Mary, nibisita kang Elizabeth kay mag-agaw na sila dito sa medyo bukid-bukid nga dapit. Unya sa dilang nadunggan ni Elizabeth ang greetings ni Mary, ingon ni Elizabeth nidlukso ang iyang bata sa iyang sa pinapunan. So meaning excitement, nalipay nga nakabati og greetings sa inahan ni Jesus kay iyang manluluwas. So wa pa mataw silang duha, si John the Baptist ug si Jesus, naanay pagkailhanay nila in spirit realm. Okay. Unya sa liha nga si John the Baptist nagbautismo dito sa tubig sa Jordan, nakailan na pud siya kay ingon siya, lantawa ang kordero sa Dios nga nagawag tang sa sala sa kalibutan. Ingon siya sa mga tao nga iyang gibautismohan. So pa sila nag-abot, ingon siya, ako nagbautismo sa inyo sa tubig, to naay mightier than sa ako nga magbautismo niyo sa tubig sa espiritu, sa espiritu ug sa kalayo. So meaning si John the Baptist aware na siya sa pag-abot ni Jesus Christ. Kaning tungura nanghayo sa authentication si John the Baptist. Muna iyang gisugo to yang duha ka mga
mga disciples nga kay kaning panahon na si John the Baptist nakakulong. Okay? Nakakulong. So mata ko kami sa notice niyo nga nakulong si John the Baptist. Kay iya manggon gi kuan ba? Iya manggon nga murag isudyaan niya si Herodias nga dati na siya asawa atong isa ka king sa parang Ethiopia ya sa dikit na nga nasod sa Israel. Unya gikuha siya nga asawa sa katong isa na pud ka king nga igsuon ra pud ang mga laki magsuon sila ni transfer siya og lain nga bana ingon ana. So mo ni ang truth mo ni ang truth sa istorya ana. Pagkuman gisgingnan siya ni John the Baptist. Ang imong gibuhat binuang na nag-transfer ka og kuan, nag-transfer ka og imong bana ana. Nasuko to si Herodias. O gusto nang ipapatay si John the Baptist. Dili man siya makasugo ni katong King Herod ba ilang mga pangalan silang hari sa una nga ipapatay kay si King Herod nagtuo siya nga si John the Baptist propeta. So iya lang gipakulong. Karon kay ang anak ni katong ni Herodias ni sayaw during sa birthday ni atong king nalipay kay ang hari na ingon siya dito sa babae ang iyang himong i-regalo niya nga pangayo bisan unsa even half of my kingdom akong ihatag nimo kay na please kay ko sa imong performance. Ya wala kahatag og presyo katong babae ni ato siya ginahan. Ingon day siya unsa may akong pangayoon nga premyo ang ulo ni John the Baptist. So kani nga time si John the Baptist namatay siya. Pero while wa pa siya namatay nasa kulungan siya mo ni ang event na hitabo. Nakadungog si John the Baptist nga dunay mga milagrong kahitabo sa gawas. Kaya naman sa kulungan, iyang gitintikit kung mao na ba nitong among iyang ipaabot nga si Jesus. Nga unta nagmeet naman sila. Okay. So si John Baptist ingon ana ang iyang karakteristik. Okay. Sigurista po siya ba? Sigurista siya dili siya basta-basta pumutuo. So nangayo siya og kaning authentication. Pero usa ka butang nga ato nakita nga maayo kay na saya. Ato pa he went straight into the Lord's for any doubts. Naay doubt si John the Baptist. Wa siya mo adto og laing tao para mo explain saya. Siya gud mismo ang miduol. Ibati ko kasubo one time din sa ministry na sa Abu Dhabi kay naay mga butang naka-confuse sa ilaa sa church mga practice ba. Inay nangutana sa ako, nangutana sa gawas. Nangutana og lain. Pag pangutana og lain, itubag po siya og lain, nadugang ang confuse. May na lang kanibaluan na mo nga na, dako dito sa iya ang katong nga issue nga gusto silang ma-settle down ba. So, muto nga ko nga daghan apektahan noon sa iyang confusion kay adto po nangutana sa lain. Wala kabaluon sa internal nga nahitabo sa church. So, alang nato sa Republika pag manung ato nga whatever confusion within the church, mutan ta sa mga right person sa church para baybaluan nato unsa ang activities within. So, ingani si John the Baptist, nasa doubts pero mutan na siya. Nangita siya sa kamatuoran, iyang authenticate ang reality. Pero wala siya gi-insulto o wala siya gi-respondan og negatibo ni Ginoong Hesus. Kundi gi-bless siya ni Ginoong Hesus nga ang paano si Ginoong Hesus nagpaila. Ingna si John the Baptist, the blind see, the lame walk, the deaf hear, the leprous has been cleansed, meaning ang trabaho ni Ginoong Hesus maoy iyang gipa-authenticate nga kaning mga butang nga gapanghitabo karon. So kinsa pa may makahimo niya ani? Kung dili gigamit, kung wala siya gigamit sa Ginoo nga mubuhat sa sama ni ani. Sa laing bahin, okay? Ang atong kinabuhi nga ginagamit sa Ginoo, naay mga panahon nga mag-doubt ang uban. Unya, well, ingon sa Matthew 5:16, pasiga ang inyong suga. Let your light so shine before men that they may see your good works and that they will glorify your Father who is in heaven. So it is our good works that will authenticate our Christianity.
Kaya ang buhat nga maayo, di na makopya siyawa. Kaya yung buhat, puros gina binuang. Okay? Confusion o kadaot sa mga tao. So, kini mo ay isa nga timailhan nga nag-authenticate sa ato nga Kristohanon ta. Natay pag-ilas Ginoo, natay pagsunod sa kabuton sa higugmaon ta sa kalinaw, kalipay ug pagkamatarong. Kay muna ang atong timailhan jud atong ipakita diya sa Ginoo. Praise God. So ako nagpasabot nga nagprosesta og walay pagkamatud-anon pero makahatag ng encouragement nga ang Ginoo naglong nga mapadayag ang mga maayong buhat niya dinhi sa atong kinabuhi. Okay. Now ikaduha na gibatunan ni John the Baptist, he take reaction or conviction based on the whole journey. Okay? So sama na siya sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo nga makuha nato ang whole nga konteksto ba. So, kay kung ang atong pagkuha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nakabase lang sa isa o duha ka text, pila lang ka text, itawag na siya og pretext, nito si walay kasiguruhan or bakak or walay dili mabarugan nga saan kay kung part lang sa usa ka konteksto ang atong tan-awon, di nato makita ang tibuok konteksto, di ta kabulos tibuok istorya. Una nga sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, una tayo usa ka verse atong mabasa, alanganin ta, din basa whole chapter. Di makuha nimo ang kung alanganin pa jud ka, basaha ang chapter before ug ang chapter after or possibly the chapters before kay makita ang trend kay basid ang usa ka chapter part lang sa context ang iyang giistorya. So ingani siya John the Baptist. Ang whole journey gyud sa life ni Ginoong Hesus iyang gitan-aw dili lang usa ka part para una ingon nga na klaruhan siya sa unsay confusion nga naa siya. Matud pa rin sa chapter sa verse na 24. Sa chapter niya kung when the messengers of John had departed, he began to speak to the multitude concerning John. Okay. Mo ni ang pag-explain ni Jesus, may tugod kang John. Iya po nga gi-lift up si John. Isa nga, what did you go out into the wilderness? A reed shaken by wind? But what did you go out to see? A cloth and soft garments? Indeed, those who gorgeously appeared live in luxury are in king's courts. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I say to you, and more than a prophet, this is he. It is written, behold, I sent my messengers before your face, who will prepare your way before you. For I say to you, among born of women, there is not greater prophet than John the Baptist. He who is least in the kingdom of God is greater than he. Di-introduce, si Jesus mismo nag-introduce kang John the Baptist. Kung unsa ang iyang role sa ministry ni Jesus, si John the Baptist na siyang forerunner. Siya ang the voice in the wilderness na nag-prepare sa way ni Ginoong Hesus. Kaya siya ang nag-introduce sa life ni John the Baptist sa community. Wala siya na-question nga naunsa ni John the Baptist nga siya pagay nagbautismo sa kuha niya. Wa siya kaila sa kuha. Kundi iyang gi-promote pa nga nag-una si John the Baptist sa iyang ministry. Forerunner siya. Praise God. So I do believe nga ang mga gigamit sa Ginoo nga mga tao effectively karong panahon na ay gigamit ang Ginoo nga forerunner sa ila. Meaning nag-prepare sa ilang way. Kung makabati mo sa mga ni Charles Finney, sa siya kanon evangelist, I think mga the last centuries pa siya, na unsa siya gigamit sa Ginoo. Asa nga syudad moadto siya, ang naghatag anig report mga pulis sa mga city kay asa siya nga syudad moadto, daghan kay manggilib nga mga pulis, mga traffic enforcer manggilib kay ilang naobserbahan sa kadaghan ni balik si Charles Finney sa usa ka lugar ang ingon ta violation sa laws, mga law violators almost mag-zero. Kung how long siya mag-stay sa lugar kay mag-crusade man siya, mag-crusade siya tag 2 ka semana, unya at the same time meron na siya mga
revival, nasa mga conferences ngayong buhaton, basta kung how long siya mag-stay sa lugar, kana nga time daghay manggilid nga mga law enforcers kay perti ko na smooth ang traffic, everything, wala ko na yung mga violation nga mahitabo kay natingas na nga naay presence of peace magkuyog sa iya kung asa sa mapunta. So grabe ka blessing kay nasa forerunner di ay before siya mo adto sa usa ka lugar, nasa ipa-advance katong ipa-advance niya di lang mo arrange og mga permits, pero magsugo na to pray, mag-Jericho Mars to sa lugar, asa si Charles Finney magkandak og iyang mga revival meeting. Nagsige na to pray dito, nagsige na to binding and loosing sa lugar para mahimong ready about nga ma-minister ang pulong sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo, I do believe ang mga gigamit sa kanang mga forerunner, kaning mga tawo nga effectively victorious kayo ang ilang mga ministry, na mga forerunner nag-una niya na mga advance party. Both sa mga normal nga transaction sa processes, pero ang spiritual things, grabe yun na ka-importante kayo nga na forerunner para smooth o makaingon jud ka na victory ang mga activities nga gibuhat sa mga ulipon sa Ginoo tungod na sa mga forerunner. Ako nagpasalamat nga kita tanan gigamit sa Ginoo ana ay mga tawo nga gigamit sa Ginoo victoriously kay nagpagamit nahimo tang forerunner, nagprepare ta sa ilang dalan para pagkami nila ready ang buluhaton o smooth ang dagan para sila. Ikatulo nga naa kang John the Baptist nga kuan kining yang nasa yang kinaiyakan is kaya niya ang mga diversity of ministry. Matod pa dito sa verse 32 to 35, they are like children sitting in the marketplace and calling to one another saying, we played the flute and you did not dance. We mourned to you and you did not weep. For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you see he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking. You see, look, a glutton and a wine-bibber, a friend of tax collectors and sinners, but wisdom is justified by all of her children. Si John the Baptist, sa iyang ministry, na ay gihatag sa Ginoo sa iya, unya ang description dili masabtan sa mga tao. Kasi John the Baptist niya appear siya ang iyang sanina old passion yun kayo. Okay, kargado yung sanina kuan kining panit sa hayop na mura siya og katong original nga sanina na Adam of Eve sa unang panahon. Okay, mura siya wala siya naka-fit in sa trend atong panahon niya. Tingali kung naay mga tao magsulob atong sana sa atong panahon na karon may ginuputa nga murag nanjertal pa maning tawhana, ipman pa maning murag jaba man pa maning kay behind kaayo. Okay. So si John the Baptist na ministeryohan niya ang mga tao sa daghan nga level kay naamon siya appearance nga mo-match siya atong unang nga mga tao sa iyang kapanahunan. Okay? So maningon nga naay move ang Ginoo, ang uban wala nakasabay. Okay? Wala nakasabay. Okay. Now, so much sa life ni John the Baptist nata sa ikatulo. Dili na ko taman sa ikatulo. Okay? Kaning tao nga sinner. Okay? So, unsa ang pagtuo nining maong makasala nga tao noon nagdi siya makasala. Okay, matod pa diri sa teksto nga atong basahon sa the same chapter verse 36 tapayon sa 50. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table, and a woman in the town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair,
kissed them and poured perfume on them. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, sister, teacher. He said, two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him more? Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, you have rightly judged. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You give me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You give me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. And those who sat at the table with him began to say to himself, who is this who even forgives sins? Now, kaning bayhana, matod pa, ilado kay siya sa syudad. Dili ni siya si Yorme. Dili siya ingon na politisyan ni bayhana, pero ilado siya sa iyang klase nga kinabuhi. Makita nato no nga kining mga tao nga extreme bitaw og personality, ilado kayo. Ya sa iligan ay mga lado diyan mga tao kanang maglakaw og ana. Sa una, wa ko kilas pa nga ato pero kabalo jud ko taga iligan to. Ilado siya sa iyang ingana handicap sa mga abnormal ba. Okay, so kaning bayhana ilado siya sa iyang klases kinabuhi niya nga prostitute siya, ilado siya kaayo. Unya niadto siya, wa siya maimbita-imbitar ani. Pero nasay kanang dako kayo nga purpose nga iyang image si Jesus. So wa siya magkaulaw nga moduol. Lahi siya nga klase sa tao kay wa siya ulaw. Niduol siya, niadto sa party, wa siya imbitara. Niadto sa party, ni trespass siya sulod kay basta ayang gusto nga ma-meet niya ang usa sa bisita ani ni Simon nga Pharisee. Unya ang story nga nitabo nga iduol sa kanong Hesus, ginahugasan niya yang tiil na si Simon, grabe ka self-righteous thinking siya nga righteous siya. Naghimo siya judgment nga kung si Jesus pa propeta, dapat makailas siya atong babae nga naggulit siyang tiil na kaning bayhana makasala man ni kay ilang kultura magod kung ang tao nga noon nga makasala di jud ka pwede nga makigstorya makigduol ana nya kato nagpahikap siyang tiil. So nakaingon si Simon nga di tinuro nga propeta kay nganong wa man siya makasens nga kana nagulit siya di man dapat nga dili man ka pwede magpagulit anak as tao kay makasala man na siya. So grabe siya ka judgmental nga tao si Simon. Pero unsay ministry nga gihimo ni Jesus ngadto sa mga babae? Dapat pa niya her faith expresses in action. Sahay ang kinabuhi sa mga magtutuo sa Ginoo, dako kay istorya sa faith. Pero perting gamaya ang picture sa action of the faith. Kaning bayhana grabe ang action siyang faith. Iya gud nga gibuhatan og action ang iyang pagtuo na express niya sa iyang action. Wa siya magsapayan kung di man siya pasudlon sa balay. Wa siya magsapayan kung tanang tao mo saway niya dito. Wa siya magsapayan kung patiran ba sa Ginoo sa ito kay buguni sa still kung di ba siya isalikoy. Wala siya magsapayan ana. Ang iyan gud nga makapakita niya nga nagi siya pagtuo nga makaduol siya. Okay? Ingana ka matinguhaon ang iyang pagduol kang Ginoong Hesus.
Kaya ingon pa siya diri na unya ikaduha dinhi sa atong mabasa, a woman in the flood town and in that town who live in a sinful life learned that Jesus was eating with the Pharisees' house, so she came here with an alabaster jar of perfume. Mao ni ang nakita nga pwede niyang gitpas ang katong iyang perfume kay out of that perfume diha siya nabuhi. Mo to iyang livelihood kato iyang perfume para maka-attract sa customer. Unya sa nabasa nato ni sa mga Bible scholars kaning alabaster jar naay mga perfume diri kay diri sa Middle East pati po dakang perfume diri kay naigikan sa Moroccans diri po mubagsak ang ilang mga perfume. Nabalo ko sa Europe o sa Amerika grabing baha diya sa mga perfumes kay kanapod ang mga tao din na diri po ang mga lokal diri kanapod so grabe po ang mga perfumes diri. Kaning mga ingani nga mga perfume pwede ning mahala. Ug matod pa sa mga Bible scholars ani kaning alabaster kaning nga perfume nga gisuod ning alabaster jar 1 year salary na nila. Okay. Ang presyo ana. Pero tining mahala. Okay. So muna nga ang mga tao sa una nga nagbato niya ani kuan jud ka kanang dili ka basta-basta nga mo attract og mga tao customer mean to say you have a certain position. Dili ka basta-basta, dili ka komunal, dili ka pangkaraniwan ng mga tao nga naaana nga trabaho kay nakaposis ka ana. Iyan ang gidala kay nagpasabot nga dili siya ordinary nga babae, dili ordinary nga tao nga nagposis ana nga trabaho kay naa siya ana nga nabatunan nga iyang kapital sa iyang kaugalingon. Iya tong gidala nya matud pa iya tong gibuak. So ang pagbuak niya ato mo to'y pag usa ka panaan niya nga di na gyud niya balikan kanang klasiya sa sala kaya ang iyang kapital iyang gi-give up iyang kapital mura ba kung ang imong negosyo gitarista ka play ka gitar sa palibot mo na imong livelihood imo nang gibuak nagpasabot nga imong giputol ang access nga babalik ka na nga trabaho. Sometimes atong Christian life di nato mabuhian ang sa kakristohano usahay dili mabuhian niya tong iyang dating gawi sa una nga dili kahimutan sa Ginoo kay usahay ginampingan. Nahitabo na sa mga disciples. Sa diha nga si Ginoong Hesus human siya namatay nabanhaw siya. Ug gimit siya sa mga pila ka mga apostoles dito sa iyang lubnganan nga wala na makita kay empty ng lubnganan ni Ginoong Hesus. Ningon dayon ang si Ginoong Hesus nga to sila ang katong anghel sila nga adto na dayon mo sa sa Galilee kay makigmeet si Jesus sa inyo adto sa Galilee. So nagtuo ang mga disciples nila nga revival na lang tagko na kay nga ministry among buhaton kay naana sila experience nga naging uban kay Ginoong Hesus na mga miracles nga mga pagpang-ayo mo na ilang expectation karon pag abot sa Galilee wa man mahitabo ang ilang gi-expect. Ibalik sila sa ilang panagat. Pagbalik ng panagat, kay walang purgi, labay ni Pedro tong ilang mga panagatan. So nibalik sila, kay na may access gyapon, mubalik ka na to kay abi na mo, go, tuloy-tuloy ito among pagkuyog-kuyog sa iya na, namatay man, lansang sa ko namatay man. Na og nabanhaw to sa bahay to sa langit, yung saan mo buhaton ng muli, wabi kuyog. Namalik sila sa ilang livelihood. Ug mo to nga time gingnan sa ni Ginoong Hesus nga katong pag ingnan sila nga nakakuha ba mo nawa sa kakuha itaktak yung focus sa tuo nga bahin nakakuha sila 150 ka mga dagkong isda ibalik man sa silang trabaho wala sila gibigo ni Ginoong Hesus ipakita sila nga bisan kun ang inyong concern nga wa na mo sa inyong livelihood kay mubuhat mo sa akong trabahoon di ta mo pasmuhon matanawa ipabalik mo sa inyong kwan pero kani di na mo balik gipakita na ako kaya kong provide sa inyo more than sa inyong kakayahan kay naami sila kay sa ilang kadugayon nga mga nagat wa sila kakuha ato kadaghanon tungan nakakuha sila sa diya ang gimit sa Ginoong Hesus so to pa si Ginoong Hesus makamit sa ilang need biyan pa sa ilang kakayahan kung nagtrabaho sa silang secular
Okay. Although di nato na extreme og interpret sa itong kagalingon, pero gipakita sa Ginoo that God has the capability na makaprovide sa needs sa mga disciples nga iyang gitawag. Okay. Ingon ana, ang maong babae, iyang gibuak ang iyang nahimong kapital nga may maghatag niya chance nga makabalik siya atong dati niya nga kinabuhi. Kaduha niya nga anak gatribut siyang kagalingon, greater sinner siya, so nag-commit sa greater sin. Okay? So ingon na ang iyang sitwasyon. A woman in the town who live in a sinful life learned that Jesus was eating. So nana siya title nga sinful woman siya dito sa ilang lugar. Okay? Now, ikatulo, matadalas, faith alone can save us. So aware ta tanan ani kitang Kristohanon, natay pagsalig sa atong buhi nga Dios, natay pagtuo nga siya lang atong manuluwas ug wa nay lain. Okay? So kining mobay matud pa di sa verse 50 siya diha. Diyon sa siya pag-istorya ni Ginoong Hesus. Then he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. So human siya gisultihan ng Ginoong Hesus nga imong pagtuo mo nakaluwas nimo. Iubanan sa istorya, pagpuyo nga malinawon, ayaw na pagpakasala. Kadang gihatag sa Ginoo sa ato ang kaluwasan, siya po mismo nagsulti nato, di na ta mobalik sa pagpakasala. Kay iyan na tang gibalhin dito sa kinabuhi nga iyan ang hininluan o kinabuhi nga maghatag nagpahimuot nga dunya. Siya na gyud ang atong masintro sa atong paglakaw aning kalibutan na nga mo ni. So as a conclusion, ngan ani ang sa tulo ka mga sugilanon nga nagpadayag silang pagtuo, matud pa. Among the three stories of faith being mentioned, both can deliver our free salvation, but our faith needs to grow bigger and stronger that will cost us something great. Ang atong kaluwasan, libre, walay bayad. Kaya ang atong ibayad is pagtuo lang. Salvation is free if we have faith. But to develop our faith, it will cost us something. Para magbaton ang atong pagtuo nga motubo, mo ni ang mag-cost na tog dako. Ang kaluwasan libre at ating masabtan. Salvation is free. It's only by faith. But for us to have the faith that is needed by God, it will cost us something. Salamat sa Ginoo. Dili ko magtapos. I hope na may natutunan sa atong gitun-an karon nga buntag. Even me myself, I'm so blessed sa message sa Ginoo nga gihatag. Ako nang gihatag sa church. Salamat sa Ginoo nga they were also blessed na ang atong pagkinabuhi ning kalibutan na ay mga hagit and mga challenge. Na tay mga tao atong sundan sa pulong sa Ginoo na po sa weaknesses. Si John the Baptist, great man siya. Jesus, na po sa weaknesses. Pero ang iyang weakness, nakatugiyan na naunday ang buhaton para mabalik, malikon sa pagbalik sa area nga weakness niya. Salamat sa Ginoo. Magampo ta. Kaning mo Dios, nagpasalamat kami ug nagabalik sa pasidungog sa imong ihatag namo mensahe o God, Lord, among kasing-kasing alipay o God, that Lord, once again gi-remind mo kami ug unsaon namo pagdakus o Dios ang kamatuoran nga imong gihatag namo God. Lord, panalangini ang minahal o Dios na mga kaigsuunan nga nakasinati o kaluwasan imong sinati o Dios ug langin nga tunay na o God. Lord, unsa mga Dios ang mga kapukat na naas na karon. Ikaw Dios magkapudugad na Lord, kaya nimo suplayan Ginoo ang unsang matang sa Panginoon ang imong anak karong mga takma o Dios. Kay Lord, gamhanan ka. Tagiya ka sa tanong Lord, kaya nimo Dios manduan unsang mga butanga aning kalibutan o God. Para o Dios ay imong kabuton matuman o God. Siya nga imong gituon. Di nimo siya kabsan o Dios sa tanang resources nga kinahanglan o God. Para o Dios mahimong maubos siya magmalahotayon siya nga sunod sa imong tawag na tunila. Lord,
bless our life. No prayer and no sweet. As to you, thank you for what you have done in our life. Kung sa kayo gustong buhaton sa unahan, Ginoo, amo na kang pasalamatan ka. Kaya mo pag-ampo papanugyan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Salamat kayo, Tim. Praise the Lord. Salamat sa mga pulong. Hallelujah. Faith. Through faith expresses action. Hallelujah. Lindot tayo ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pagpakig-estudya nato mahitungod sa pagtuo. Hallelujah. Sa usa ka babae, gibuhat niya tungod kay dako pa siya pagtuo diha sa Ginoo. Bililhon nga butang alang sa usa ka tawo gihatag diha sa Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Dalay ko na Ginoo, akong ihatik ang panahon diha kang Brother Bear sa mga request kung doon na mo'y mga request ato lang ipagawa so atong i-join together, agreeing each other in prayer. Hallelujah. Prayer of a righteous man is effective, and I believe that He hears us all the time. Amen. Brother Bear. Kami magpatabang og pag-ampo diri sa Amerika. Pray sa among church kay nag-lockdown man gid mi rin sa church namo 2 Sundays now. Magto 2 Sunday na wala may service. Pero nag-announce ang among pastor na we might be back this coming Wednesday and hopefully na mubalik na mi kay lahi ra gyud kung wala in church. Lahi ra gyud ang online church. Yan po nga ang amo pong buluhaton diri sa balay medyo pud mi wala lang pud mi nagkuan kay naay mga paglutos pud sa among silingan nga nagbutang siya sa Facebook nga tungod kuno because of people like you and me, you know, gathered together sa mga nag-interest kami kuno ang cause sa pagkailap sa COVID. It's my neighbor next door that was saying that. Pero salamat sa Ginoo kay ako po siyang gitubag, but in a kind way, you know, respecting each other's opinion. So wala pud mi sa nag-gather diri sa amua that hopefully we'll be back very soon because we really need it. We need God. We need God in this time. And I believe that God is always there, you know. In His time, we can be gathered together. Yan po lang, there is really grabing persecution sa Kristohanon diri sa Amerika. Grabing persecution yun. And some din, gisakyan na sa political. Gisakyan na sa political ang kaya sa other side, they do not. I don't know, not all of them. I'm not saying that I'm condemning or judging them. Because dili magitanan. Pero ang plataforma is ungodly. Makita ang ginid nato usap prutas sa ilang mga kuan balaod ba nga dili iya sa Ginoo. Puro nagpait ang uban mga Kristohanon, salamat sa Ginoo nga duna pag mga Kristohanon karon nga wala gid sila wala din silang matarog sa mga paglutos, sa mga persecution. Yan po lang mi diri nga gamiton mi sa Ginoo sa katapos ng mga adlaw sa end times. Hallelujah. Ngayon, prayer request sa mga kaigsunan, isut kaganina, prayer program sa
kay Pastor ED, ang partner na ko dari sa Kuwait, ka church leader sad nga babae, bumalik na sila diya sa Pilipinas, sa Cebu, isa diya sa Iligan, banda ni Sister Gaga. So, lamang si Kinoong plano kanila, balik na sila diha sa Pilipinas o na sila'y vision nga kamiton Amen. gamit sa buluhaton si Ginoo. So, ganyan po sila nga Ginoo banog magagiya, magapadayon sila sa buluhaton. Sa Amen. ilahang kita sa itong mga paggampo kasi so ganyan po na mag-expand ng kingdom si Ginoo, pinaagi sa mga tao nga na-raise up nato sila nga mga leaders nga gigamit usab. So pray nato sila isa diya sa Cebu, ang pangalan niya Alma Buhos. Dilo siya na kita trabaho diri ilan na ka mga bulan, pero na siya ay offer sa Cebu as pharmacist. So, nag-decide siya diya sa Ginoo. So ato niyan po ang ilahang kamuhat sa Pilipinas na sila sugod usab sa pioneer. Okay? So, start the ministry. Under sila puro sa Assembly of God. Then, isa na complete, paday na ito ang po nga Ginoo mag-result na start po lain ng mga workers, okay? Mga leaders sa iglesia, sa fellowship day o sa inyo usab sa pagpaday ng tayo. Amen. Amo po nga katabag ampo din sa Abu Dhabi o kumun ni atong prayer nga mabalik na ang normal kay ang crisis jud sa mga fellowship nga wala na bitaw typical nga meeting sa mga kaigsunan. Panhid ka nag create jud pud siya kanang laylo ba. Daghay uban na pud nga wala bitaw dili na sa maka fellowship nya. Although nanatay gamit nga Zoom ani sa dili na po sila dili maka-appeal. So nagay pagkaluya sa mga kaigsunan fellowship. So said ko nga affected ni worldwide ni siya apektahan naglungkod ang worldwide nga manormalize ta og balik na okay, kasi ang sa among dili po na apoy na seeking po na itabo ba pila nga Tinod ko to, Pastor John, atong imong sa kuha nga atong labyan ang time o honeymoon period. Okay? So when the honeymoon period has over, imong nakita itong imong yun riyan na partner o katong mga hindi mo partner. So naglitaw karon ginagi-advisean ko nila na samtang sayo pa meet mo sila i-meet. Nagpawas sa istorya nga insay na problema mo humble down. Kung ko'y problema, wa mo ko'y sipya, kung ko'y duman nga na-offend sila na. So ang prayer na mo nga basin dito sila gamiton, mag-create sila ba, maghimos ng ilang kagalingon. Kung gamiton sa Ginoo, mutubo ilang pagtuo sa Ginoo. Din ko. Unsay mahibaluan nila kung unsa ang magdala og buluhaton sa Ginoo, magdala og mga tawo nga ilang patubo ng pagpangalagad kadto sa Ginoo. Nila. Amo lang prayer nga ang mga pag-uuban dili ma-shake ba. Kay dili na ba namo sa mamit physical.
nga ang among pag-counseling nila is through yani nga kuan nya say dili sila available, wala sila yung mga internet, dili na mo sila ma-meet even sa Zoom. Kaya tawagan na mo kung say dili pa available kay naa silang nga trabaho, kung nga luoy ma-reach bitaw sila, ma-confuse ba kay nanay pila na confuse, naglibog na ang uban kay nagsugod kuyog gyud nagsugod, kuyog pa nag-engage. And comes karon pag nakita na human ng honeymoon, so nakita ngayon na nagsipayt na po sila, ano ba. So salamat sa Ginoo kay kanina ay nagpila ka pamilya mga mag-asawa ni Joey dinhi o katong mga nangalaylo sa una nga kauban sa praise and worship team ay kadasig so nirelieve sa mi isla nga imo kablaga pastor kay naay ilaw nga magawas kay kabugat siya sa buluhaton apoy i-raise up ang Ginoo para maghatag og kadasig sa buluhaton kay dili inya maundang ang buluhaton sa Ginoo iya ginang atimanon iya ginang tagabuhi nga madasig ang matalusan. So ako pag-ampo request na ako nga moto normalize kay dakong epekto sa mga churches gamay nga creation og any doubts dali kay mo dako kay wala kay time nga ma-reach sila for counseling ba wala tayo nga ma-reach sila para maistorya sila for any heaviness nga naa sa ilang kasing-kasing. So mao na akong kuan nga mga members nga dili basta maapektahan barog silang pagtuo yan ana and kana lang among prayer and revival sa tanang churches worldwide atong ipagpunya ang gisugdan sa Ginoo nga pagpangluwas sa mga tao iyan ang tapuson hangtod siyang pagbalik magpadayon gyud na siya dili mapiktahan sa pandemya ang trabaho sa mga evangelist karon panahon na nag-reach og mga tao. Amen. Amen. And God. Ayong paglawas na tong tanan. Hallelujah. Praise God. And Tagaan pa ta sa Ginoo taas nga kinabuhi. Ilabi na nilang Sir Bob, nila Ate Hasmin. Hallelujah. Daghan pang and no? Nga madala sa tiilan. O pinaagi silang mga kinabuhi o kanatong tanan. Hallelujah. Praise God. Atong iampusad ang karon ang Pilipinas epicenter na sa COVID. So ato nang naabtan ang India. Niya ang atong mga frontliners, some of us know already nga nagreklamo ng taon kay way undang intaw ng ilang trabaho. Niya gipang kapoy na taon sila and they have expressed their concerns kay Presidente. And then si Duterte naman medyo nasuko kay nganong wa na lang kuno magsulat og nag-seek og audience sa iya. He was thinking na they were planning revolutionary action pero ang ingon sa mga frontliners dili man amo lang gipaabot ang among sitwasyon. Actually luoy ba sila kaayo kay adlaw-adlaw na ay bag-ong pasyente. In fact ang panato diri yata critical ang situation sa mga hospital. So I don't know anong naingon natin ng Pilipinas nga mga sabi nga nila buutan ng tata pero mga gahi mga ulo. So yan po nato nga mag-participate ang mga Pilipino to stay at home and then mag-practice of social distancing. Though apektado gyud ang church kay karon na sad ay bis na nakasugod-sugod na mig na pulo wa na pud. Nagsugod ng tamig duha ka sanding na pulo. Undang na sad kay bawal na pud kay tungod ni ining pag declare utro sa modified enhanced community quarantine. So
bleeding na ang Pilipinas kay siyempre na po yung mga ang negosyo nga nag-open unta sirado na po, mga transportation undang na po, so samantang pa doon yung mga tao basin sunod ani kung ano yun siya mo civil disturbance na kay mga tao mangawa ka siguro ni mga manulis na lang kaya may mga kwarta na ni magi ni epekto kung di gyud ni matagaan og kining ako ng apprehension kung dili kung wa nay kanon ang tawa nay kwarta mangawat na gyud sila manulis na ang mga nagmalinaw nga nagpuyo may ilang targeton so unta dili na mahitabo kay ang problema sa diri sa Pilipinas ang kahit ang SAP, ang tabang, wa di mga bot pilari na abtan, pero kadaghanan, wa gi kadawat. Ako nakapirma kong kaduha, wa gi miabot sa kabuok. Bagay, wa man na problema na ho kay naman ang among naman natong Ginoo nga nakatagbo sa among papanginahanglan. Pero ang uban mga silingan namo, wa gi na nga dako asa man na naba sa kapitan, naba sa DSWD, wa gyud daghan wa diri sa amo. Siguro mapibalita sa probinsya sa may problema aning so kung plano na pud maghatag og SAP na ang makinabang ani mga opisyal lang sa gobyerno so mani akong apprehension sa mahitabo sa Pilipinas nasad ni ining lockdown luoy kaayo na yan na mga silingan diri nga way mga trabaho standby. So, why may mag-antos na lang tawagin na mus. So, we'll pray about this. I prayed. Ang binigyan na akong mga pag-ampo, if I may share this. Nga buntugon sa Ginoo ang COVID. Nga, may imposible sa Ginoo Lord nga mag-disappear na lang ng COVID by the power of Jesus. And then, tanan nga mga nasa ospital karon manggawas og kalit kay mo milagro ang Ginoo mga ayon silang tanan. Mao ginako ang Lord nga mag-disappear ning COVID niya ang mga nasa ospital, mga ayo og kalit. Pinagi sa imong gahom. I have been praying this for many weeks already. So, and then akong ikaduhang concern yung akong ministry bago ko nag-create og kining online Bible study through Google App. Last days online Bible study. So ang akong main topic is about last days. And thank God na nag-create na siya kining ingay diri sa amoa. Medyo na nakoy mga aside from my members na anay nakadungog so they attended my Bible study mga guests. So kita gyud na ako nga mao ni ang need karon sa mga tao about knowing about the signs and wonders of the last days. So, medyo okay na ang iyang attendance. So, tabay ko kampo, interested ko nga. Isa po na ako nga form of evangelism. Gigamit na ako ang last days topic. After that, ako yung gamitan ng evangelism. So, kagabi, every Friday man ko, 7 o'clock until 8:30. Nainanawat sa Ginoo. So, salamat ni ini nga pamaagi. So, tabay ko nga kini nga ministry lisod man ta karon mo one-on-one evangelism face to face so gamito nato gamit na ako karon ang online to evangelize and to encourage my member to tag people to invite their friends to attend our Bible study. So some of them are working, so mayroon nang anay mga nang-attend. Some of them yung gi-announce na ako sa akong prayer meeting online every Wednesday na ay nag-response sa pastor mo attend mi sa imong kuan on last days online Bible study. So may nang-attend. So we have good number last night. So salamat. So but I need prayer. Kaya nasay ko ang diablo ang satanas mo himog pamaagi para paktangon. And salamat sa Ginoo nining mga bagong development sa ministry. Kay wa magyud koy lain, wa man tay laing choice karon di man ta pwede face to face. So kinahanglan gyud nga akong i-utilize pag-ayo ang online. So thank God I bought mga kuan, I bought
mga gadgets para mas maayo ang akong kuan, ang pag-share sa pulong sa Ginoo. So kinahanglan lang na mag-invest, but thank God na nakapalit na ako. Magamit niya lang sa kadungganan sa Ginoo. So I really need prayer, and let's pray for one another. Ilabi na karon nga hapit na gid mo balik ang Ginoo. So ayon din nato kalimtan ang usag-usa sa mga pag-ampo. Siyempre, ako pong family nga luwason mi sa Ginoo. Siguro kamo pod mag-inam po ay nga di ta matakdan kay diri sa amuan nagkaduol ang mga kuan positive. The other week na ikatuluro sa among balay positive. Basta karong katong July pila ka positive diri do sa amo. So kulbaan na so and then sa mga kahapon na nagkuan nga sa kabilang subdivision kay tapad man minhanap yung mga daghan nag-positive kung Ginoo sa naman taon na mo ni ani. Murag palibutan naman mi aning mga positive. So tabangi mi ay nagkaduol ni mga positive diri mo. Ug kamo sab siguro we'll pray together nga di ta matakdan. So salamat nining atong panahon sa panag-inam po sa usa. So mato no ang Pilipinas naghihimo ng epicenter. Pray for the frontliners, gikapoy na taon sila, and then ikaduha ang akong ministry, ang akong last days online Bible study, and then ang akong pamilya nga kay doon na ang mga positive diri. So ang pag-amping sa Ginoo mo. So man akong 3 concerns na akong ihangyo kaninyo igsoon. Salamat. Na ako iba maapas na request. Ay, until now, wala ko mag-trabaho na ako. No? I'm still jobless. Niya ko sa opisina niya itong adlaw niya. Nag-imunto ko mga kauban sa trabaho na hinay-gid kumukay sila. Kaya naman yung mga nagtrabaho, itong tawag naman ang iba na kung kauban, pero ako wala magkikitawag kay na ako'y termino na yung sa manager na 31 pa sa August nila ipabalik. And I'm hoping na makabalik ko sa 31 kay nagkuman ko kung sa kanako pag-worker nga I don't know if we can able to come back. We don't have no work. I don't know. There's no reason for them to bring you back. And I said, well, we don't know. I said, I don't know. From now and then, I said, hindi na ako sila. Now, we just see. I know that everything has changed and just like that. We'll never know that we're going to be busy by next week. I said, we'll see. He said, we'll see. But now I can see that I don't think we need you. And it feels like, oh my. I said, well, we'll see. I said, we'll see. So I just need prayer that God will provide our needs, not only my needs, because I need a job right now. Everybody's needs, provision financially for everybody. Natong tanan, because we really need financial. We all need to survive. Nakita nga yung tagsa nga mag-provide sa mga paminhanggan. Amen. Amen. If I live the holy life, wander on to the right, my Lord will answer all my prayer.
Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes. Praise God. Yes. Yes.
Yes. Yes, Lord. Yes. Oh, Rabbi. Yes. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, Urabashita, yes, yes, Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Akong ihatid ni Kuya Bob sa pag-close prayer. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo. Langit ng Amahan, Ginoong Diyos, magpasalamat kami kanimo Ginoo ning panahon nga imong gihatag ka naman kayo sa kami Lord God through online Ginoo meaning sa among fellowship Lord God nga gimugna o ikaw ang nagapatunay niini Ginoo. Magpadayon kami diya sa pagpasalamat kanimo sa imong grasya. Ikaw nagapadayon Lord God sa pag-timan ka namo, sa pag-amping ka namo, sa pagtagot sa kong panginahanglan naman. Salamat Lord Diyos nga oras. Na kami Lord God, nagasimba kanimo, nagapaminaw kami sa mensahe. Sa imong gikan sa imong pulong Lord God, lagi kang Brother Oscar Lord God. Salamat Lord Diyos. Ikaw nagadasi dito ka na Lord God. Nagi sa imong pulong. Salamat sa kaya mo kami nga request sa mga pag-ampo Ginoong Diyos kay ikaw Lord God nagkasi ka na nga among ipadangan ka na kanimo ang among concern Lord God ang among hinahanglan o Diyos kay ikaw Lord God dandam sa paminaw o pagkubagalan ka Lord God, salamat kayo sa pagkinalala sa pagkakanamang mga sinaling kami Lord God na ikaw mga amping Lord sa tagsitag sa namong mga pamilya sa mga kinabuhi namong Ginoo Diyos paya kami sa pagsaling kanimo nga kayo di ka Lord mag-tutok Ginoo sa mga kinabuhi din pinapos nga mga adlaw Ginoo dinhi sa kalibutan Lord God. Salamat nga ikaw nga gilangan Diyos ang gamahanan nga Diyos nagabuhat sa langit o sa iyo pagkanamo Ginoo. Kalayo ikaw, salamat pagkakot sa layo panahon, Ginoo, ngamo kami nga ikaw padayon God sa patagog kayong tanawon Lord. Nga kami makahimo paganayan nga panagtigo o Diyos. Pagpadayon Lord God sa pagsimba kanino online o sa pagdinasigay sa usag-usag salamat sa iyong panalangin pag-amping Lord God. Salamat sa inyong pagtubag sa mga pag-apot itong Ginoo na nagandam ikaw Ginoo sa tubag sa mga ipangayo kanimo
Salamat kay Amahan. We praise you and we thank you, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ, the beloved Son, Father. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. God, hallelujah. Salamat sa kadaugan. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat sa tanan nga nag-join. God bless everybody. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Magkita-kita na sa kita sa Saturday morning, Saturday evening, and Saturday midnight. Brother Oscar. Afternoon, morning, midnight. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. At Yasmin, God bless. Click the subscribe button and also the bell so you'll be notified, and also the likes and share, and also put comments.